Ang pangalan ko ay Iris Santos at kakapunta ko lang sa edad na 18. Sa aking party sa kaarawan kagabi, hinila ako ng tatay sa tabi at nagsalita ng mahina. Kapag tapos na ito, pupirma ka ng mga papeles para kay Tio Miguel. Sabi niya, formalidad lang. Ngumiti ako at tumango. Pagkatapos ay pumasok ako sa kusina, binuksan ang laptop at inilipat ang buong mana mula sa lolo, lola ko sa isang irrevocable trust para sa kung sakali. Kinabukasan, nalaman ng mga magulang ko at ng nakababatang kapatid ang totoo. Ang kubo, ang ipon, ang mga pamumuhunan, lahat ay protektado sa likod ng legal na pader na hindi nila maabot. Namutla ang tatay. Ang tiyo na nakapirma na ng kasunduan para ibenta ang ari-ariang hindi niya pag-aari, tumawag ng abogado. Bago ko sabihin kung ano ang sumunod, pindutin ang like at subscribe. Sabihin ninyo ang inyong lungsod at lokal na oras sa ibaba. Mahal ko lagi makita kung saan kayo nakikinig. Ngayon, ibabalik ko kayo 6 na taon ang nakalipas. Noong tag-araw na naging 12 ako, sinundo ako ng lolo sa kanyang lumang truck at dinala sa lawa ng pinya. Ang kubo ay nakaupo sa likod ng matataas na puno ng pino sa tabi ng tubig. Medyo nakasandig ang beranda sa isang panig. Hindi kailanman naisara ng tama ang screen door. Ang buong lugar ay amoy usok ng kahoy, lumang aklat, at may matamis na hindi ko matukoy. Hawakan mo ang kabilang dulo, sabi ni lolo habang inaangat ang reels ng bakod. Hinawakan ko. Buong umaga kaming nag-ayos ng bulok na poste. Hindi kailanman pinressure ni lolo ako. Ipinakita niya kung paano pindutin ang hinlalaki sa kahoy para subukan kung mahina. Kung sumuko ang kahoy, sabi niya, tapos na. Sa loob, may sandwich at iced tea si Lola Rosa na naghihintay sa mesa ng kusina na gawa mismo ni lolo. Nang gabing iyon, umupo kami sa beranda at pinanood ang lawa na naging ginto. Mananatili ang kubong ito sa pamilya, sabi ni lolo ng tahimik. Pero ang pamilya ay hindi laging dugo, Iris. Ang pamilya ay sino mang dumarating. Sa edad na 12, akala ko poetic lang siya. Hindi. Pagkatapos noon, halos bawat katapusan ng linggo ay nasa lawa ng pinya ako. Tinuruan ako ni lolo mag-ayos ng tumutulo at tumingin sa bubong. Tinuruan ako ni lola mag-ayos ng aklat ayon sa kulay dahil mas mainit ang silid. Ipinakita nila ang bawat bahagi ng kubo na parang pinapasa nila ang mga piraso ng lihim. Sa bahay, iba ang pakiramdam. Ang bahay namin sa San Isidro ay okay. Hindi mainit, okay lang. Ang nakababatang kapatid kong si Kayla ay may mas malaking kwarto na lavender ang pader at mamahaling muebles. Ang kwarto ko ay may lumang carpet pa mula sa dating may-ari. Isang gabi sa hapunan, nagsalita ang tatay tungkol sa kubo. Nawawala ng halaga ang lugar ni lolo, sabi niya habang pinuputol ang steak. Dapat ibenta natin at muling ipuhunan. Tumango ang nanay. Makatuwiran, sabi ni lolo mananatili ang kubo sa pamilya. Sabi ko, natawa ang tatay. Hindi malupit na tawa, mapagwalang bahala. 12 ka noon, Iris. Mabait lang siya. Pagkatapos ay lumipat ang usapan sa tropeyo ng debate ni Kayla. Walang nagtanong tungkol sa science fair na nanalo ako 2 linggo ang nakalipas. Pagkatapos ng hapunan, may glossy flyer ako sa counter. Ridgeline Development, mga loteng tabi ng lawa, premium na presyo. May nakasulat na numero ng telepono sa gilid. Matagal kong tinitigan. May nagmamasid na sa tahanan ng lolo't lola at nakikita ang pera. 2 taon ang lumipas, namatay si Lolo Hernando. 14 ako. Sa libing, nakita ko ang tatay at Tio Miguel na nakatayo malapit sa mesa ng dessert. May folder si Miguel sa ilalim ng braso. Dapat nating galawin ito bago komplikado ang probate, bulong niya. Pinag-uusapan nila ang kubo sa libing ni Lolo. Nanahimik ako. 14 lang ako. Wala akong ideya na nagplano na si Lolo para sa eksaktong sandaling ito. 2 taon ang lumipas. Nagkasakit si Lola Rosa noong Marso at namatay noong Hunyo. Sa huling pagbisita ko, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Sa iyo ang kubo, Iris, bulong niya. Huwag mong hayaan na kunin nila. Nangako ako. Pinisil niya ang kamay ko ng minsan at isinara ang mga mata. Pagkatapos ng libing, umupo ang tatay sa mesa ng kusina na mukhang napakaluwag. Ngayon ay maaari na nating ayusin ang ari-arian, sabi niya.
Nang gabing iyon, narinig ko siyang kausap si Miguel sa garahe. Galawin na natin ito, sabi ng tatay. Nakatayo ako sa pasilyo na may basong tubig at biglang naintindihan ko ang kakilakilabot. Ang kamatayan ni Lola ay pagkawala sa akin. Pero sa kanila, pagkakataon. Hindi ako umiyak ng gabing iyon. Nagdesisyon ako sa halip, mula edad 16 hanggang 18, ang kubo ang naging tahimik kong rebelyon. Tuwing Sabado, nagmamaneho ako sa Lawa ng Pinya sa lumang Honda na binili ko sa pera ng pagbabantay ng bata. Inayos ko ang punit na screen. Winalis ko ang mga karayom ng pino sa bubong. Inayos ang weather stripping. Sa bahay, nagbago ang wika. Hindi na lugar ni Lolo ang kubo. Ngayon ay ari-arian ng pamilya. Madalas bumisita si Miguel. Minsan may folder, minsan may papeles ng real estate. Isang gabi, nagsalita na ako. Gusto ni Lola na panatilihin ko ito. Dahan-dahang inilagay ng nanay ang tinidor. Emosyonal si Lola malapit sa dulo. Sabi niya, negosyo ito, negosyo. Iyon ang naging salita nila para sa lahat. Sa edad na 17, mas direkta ang tatay. Kapag naging 18 ka, aayusin natin ito bilang pamilya. Pero ang paraan ng pagsabi niya ng pamilya ay pinipilipit ang tiyan ko. Isang hapon sa kubo, may nahanap akong sobre na nakatago sa likod ng lumang quilt. Nakasulat ang pangalan ko sa harap. Sa loob ay business card, Attorney Maria Santos, abogado. Sa ilalim ng pangalan ay 4 na maliliit na salita. Santos Family Trust, nanginginig ang kamay ko. Itinago ito ni Lola para mahanap ko. 3 buwan, bago ang ika-18 na kaarawan, tumawag si Maria. Kailangan kitang kausapin bago ang kaarawan mo, sabi niya nang maingat. Nang Sabado, nakipagkita ako sa kanya sa downtown. Amoy kape at lumang papel ang opisina. Binuksan niya ang folder at tumingin ng direkta sa akin. Lumikha ang lolo't lola mo ng irrevocable trust 6 na taon ang nakalipas, sabi niya. Ang kubo, ipon at pamumuhunan ay inilagay doon. Kabuuang halaga mga 2.1 milyon. Tinitigan ko siya. Ikaw ang tanging benepisyaryo. Parang umiikot ang silid. Inilipat ang kubo sa trust taon na ang nakalipas, patuloy niya. Walang legal na claim ang tatay at tiyo mo. Bakit hindi nila sinabi sa tatay? Naghintay si Maria. Sinabi sa akin ni Lolo ng malinaw. Sabi niya ibebenta ng mga anak niya ang kubo bago malanta ang bulaklak sa libing. Pagkatapos ay may idinagdag na mas masama. May nagtatanong kamakailan tungkol sa titulo. Pagkatapos ng meeting, mas naging maingat ako. Isang linggo, dumating si Miguel para sa hapunan. Pagkatapos, pumasok sila ng tatay sa garahe. Nakatayo ako malapit sa basag na pinto at nakinig. Nakapirma na ako ng purchase agreement sa Ridgeline, sabi ni Miguel. Wala na ang nanay at tatay. Tayo ang legal na tagapagmana. Paano si Iris? 17 siya. Hindi niya mapipigilan ng anuman. Pagkatapos ay natawa si Miguel. Bibigyan natin siya ng 50,000 para sa kolehiyo. Dapat siyang magpasalamat. Lumayo ako sa pinto na may nagyayelong kamay. Nangako na si Miguel na ibebenta ang kubong hindi niya pag-aari. Nang gabing iyon, nag-text ako kay Maria. Pinapabilis nila. Mabilis ang sagot niya. Inaasahan ko iyon. Nang susunod na Sabado, ipinaliwanag lahat ni Maria. Sa sandaling mag-18 ka, legal kang magiging successor beneficiary. Sabi niya, kapag napirmahan mo ang papeles, magsasampa ako ng legal notice sa opisina ng bayan sa umaga. Walang makakapagbenta ng ari-arian. Paano kung subukan pa rin nila? Mabibigo sila. Tumingin ako sa mga papeles. Dapat ba akong magsabi sa magulang? Dahan-dahang inalis ni Maria ang salamin. Hiniling sa akin ni Lolo na protektahan ka, hindi makipag-ayos sa kanila. 9 na araw bago ang kaarawan, inihayag ng tatay na magtatapon siya ng party. Malaking selebrasyon, sabi niya na may ngiti. Isang beses ka lang mag-18, ngumiti ako pabalik. Pero alam ko ang totoo, pinaplano ng tatay ang kaarawan ko. Pinaplano ng tiyo na nakawin ang kubo. At tahimik akong naghihintay na pareho silang pumasok sa bitag na itinayo ng lolom te lola taon ang nakalipas. 5 araw bago ang kaarawan, umupo ang nanay sa tabi ko sa sofa. Ngayong malapit ka ng mag-18, nagsimula siya ng malumanay. Dapat gumawa tayo ng mga desisyon ng pamilya ng sama-sama. Sama-sama. Peke ang salitang iyon. May gastos ang kubo,
Patuloy niya. Buwis, pag-aayos, insurance. Kung ibebenta natin, mababayaran ang utang at matutulungan kayo ni Kayla. Gusto ni Lola na panatilihin ko ito. Nadulas ang pasensya ng nanay ng sandali. Hindi binabayaran ng sentiment ang bayarin, Iris. Pumasok ang tatay sa perpektong sandali. Nakausap ko na ang buyer, sabi niya, nang may pagmamalaki. Anong kumpanya? Ridgeline something. Alam ko na. Iisipin ko, sabi ko. Ngumiti ang tatay. Iyan ang anak ko. Nang gabing iyon, pumasok si Kayla sa kwarto ko. Pinag-uusapan ng nanay at tatay ang kubo. Pagkatapos akala nilang natutulog na ako, bulong niya. Excited sila. May nangyayari ba? Binalot ko ang kumot sa paa niya. Huwag mong alalahanin. Pero mukha pa ring nag-aalala. 3 araw bago ang kaarawan, hininto ako ni Tio Miguel sa driveway. Ngumiti siya na parang salesman. Ang lupa lang ay nagkakahalaga ng 450,000, sabi niya. Sabihin mong oo at aalis ka na may 50,000 cash at makukuha mo ang iba. Sumikip ang ngiti niya. Batang-bata ka pa, Iris. Malaking pera ang 50,000. Kaninong pangalan ang nasa deed? Ng lolo't lola, pero wala na sila. Hindi ganoon gumagana ang pagmamay-ari. Sandaling nagbago ang ekspresyon niya. Pagkatapos ay ngumiti ulit. Huwag mong sobrahang isipin. Pagkaalis niya, tumawag siya sa someone. Alam ko kung sino. Nang gabi bago ang kaarawan, nagmaneho ako mag-isa sa kubo. Madilim at tahimik ang lawa. Umupo ako sa upuan ni Lolo sa beranda at binuksan ang email ni Maria. Handa na ang lahat ng legal na papeles. Naghihintay ang lahat sa pirma ko. Sa hating gabi, binasa ko ang bawat pahina ng 2 beses. Pagkatapos ay isinara ang laptop at nakinig sa lawa. Sinabi ni Lolo na ang pasensya ay hindi kahinaan. Ito ay timing, sabi niya. Naintindihan ko na. Tahimik ang mga luha, hindi dahil mahina ako, dahil sana iba. Sana mas inalagaan ng tatay ang pangingisda kaysa sa halaga ng ari-arian. Sana nagtanong ang nanay kung ano ang gusto ko. Sana hindi ako nangailangan ng legal na papeles para protektahan ang sarili mula sa sariling pamilya. Pero ang mga hiling ay hindi nananalo sa legal na laban. Ang mga dokumento ang nananalo. Umuwi ako at itinakda ang alarm sa 11:45 ng gabi. Sa hating gabi, magiging 18 ako. Sa hating gabi, magbabago ang lahat. 11:50 ng gabi. Tahimik ang bahay. Sumali ako sa video call kay Maria. Ready? Tanong niya. Ready. Tumunog ang orasan sa hating gabi. Pinirmahan ko ang acceptance papers. Ganun lang. Opisyal akong naging legal na benepisyaryo ng Santos Family Trust. Ipinaliwanag ni Maria ang susunod na hakbang. Sa 8 ng umaga, magsasampa ako ng legal notice sa opisina ng bayan. Kapag naitala, walang makakapagbenta ng ari-arian. Tumingin ako sa pinirmahang pahina sa kamay. Hindi ito trick, sabi ni Maria ng malumanay. Ito ang huling regalo ng lolo't lola mo. Sa ibaba, mapayapang natutulog ang pamilya. Wala silang ideya na walang halaga na ang pekeng papeles ni Tio Miguel. Nang gabing iyon din, nagprint si Miguel ng peking dokumento sa apartment. Tumawag siya sa tatay bandang 11:30. Handa na ang lahat, sabi niya. Magsasampa tayo bukas ng umaga. Kinakabahan ang tatay. Sigurado ka ba gumagana ito? Simpleng transfer sa pagitan ng tagapagmana. Pero hindi simple. Nakapirma na si Miguel ng kontrata sa Ridgeline Development. Kung hindi niya maibigay ang ownership papers, may utang siyang 45,000 sa kanila. Ipinusta niya ang lahat sa ari-ari ang hindi niya sinuri ng maayos. At pagsapit ng umaga, malalaman niya ang totoo. Nagsimula ang party sa kaarawan ko ng 4 ng hapon. Puno ang sala ng kapitbahay, kaibigan sa simbahan at kamag-anak. May balloon, cake at silver decorations. Ngumiti ako. Binuksan ang mga regalo. Pero sa bulsa ng jacket ay ang papel na nagbago ng lahat. Nakatayo ang tatay malapit sa cake at itinaas ang baso. Opisyal ng adulto si Iris ngayon, inihayag niya ng may pagmamalaki. At may kapanapanabik na plano ang pamilya para sa hinaharap. Tumingin siya ng direkta sa akin. Tama, Iris. Lahat ng mukha ay humarap sa akin. Salamat, tatay. Wala akong sinabi pa.
Nang maglaon, tahimik akong hinila ni Nora Beckett mula sa tabi ng kubo. Nakita ko ang tiyo mo sa ari-arian noong nakaraang linggo, bulong niya. May dalawang lalaking nakasut at sinukat ang lupa. Ipinakita na niya ang ari-arian sa mga buyer bago pa man niya pag-aari. Pagkatapos ihain ang cake, tumayo ulit ang tatay. Naghirap ang pamilya namin sa pinansyal, inihayag niya ng malakas. Pero may iniwan sina Hernando at Rosa na mahalaga. Ang kubo sa lawa ng pinya. Naging napakatahimik ang silid. At bilang pamilya, patuloy niya, nagdesisyon kaming ibenta ito. Nagdesisyon kami. Parang malamig na tubig ang mga salita. Ngumiti ang tatay sa akin. Naiintindihan ni Iris na ito ang pinakamabuti para sa lahat. Dahan-dahang inilagay ko ang tinidor. Hindi ako sumang-ayon na ibenta ang kubo. Natigil ang ngiti ng tatay. Nagbibiro siya, natawa siya ng kinakabahan. Hindi ako nagbibiro, umusad si Miguel. Hindi ito ang oras para dito. Tumingin ako sa kanya ng kalmado. Tama ka. Ang oras ay 8 ng umaga bukas. Puno ng katahimikan ng silid. Walang nakaunawa kung ano ang ibig kong sabihin, pero biglang kinakabahan si Miguel. Nagsimulang umalis ang mga bisita. Nang mawala ang bahay, galit na humarap sa akin ang nanay. May ideya ka ba kung ano ang dinaranas ng tatay mo? Sigaw niya. Maaaring mawala ang bahay na ito. At sinusubukan mong ibenta ang kay Lola. Pamilya tayo, sigaw niya. At kung mahal mo ang pamilyang ito, hindi mo kakailanganin ng abogado. Natigil ako. Paano mo nalaman ang tungkol sa abogado? Hindi sumagot ang nanay. Sa halip, inamin niya na hinanap ni Miguel ang bag ko at nahanap ang business card ni Maria. Umiikot ang silid. Hinanap nila ang personal kong gamit. Bago ako makapagsalita, pumasok si Nora sa kusina. May karapatan ang batang iyan makipag-usap sa abogado, sabi niya ng matatag. Minasdan siya ng nanay. Negosyo ng pamilya ito. Hindi umatras si Nora. Gusto ni Rosa na protektahan si Iris. Pagkaalis ni Nora, isinara ng tatay ang pinto ng kusina. Biglang naging maliit ang bahay. Ito ang mangyayari, sabi ng tatay ng dahan-dahan. Bukas ng umaga, isasampa ang papeles. Mibibenta ang kubo. Makakakuha ka ng 50,000. Mula sa magkano? Walang sumagot. At kung tumanggi ako, humigpit ang mukha ng tatay. Pagkatapos ay mag-isa ka. Walang tulong sa kolehiyo. Walang tirahan sa bubong na ito. Mas masakit ang mga salita kaysa inaasahan. Pinagbabantaan mo akong paalisin. Hinihiling kong maging bahagi ka ng pamilyang ito. Tumayo ako. Bahagi ako ng pamilyang ito, sabi ko ng tahimik. Ako ang bahaging tumutupad sa pangako. Pagkatapos ay umakyat sa taas. Nang gabing iyon, umupo ako sa kama na hawak ang pinirmahang trust papers. Alam na ng lolo't lola kung ano ang mangyayari at pinrotektahan nila ako bago pa man ko maintindihan kung bakit kailangan ko ng proteksyon. Sa 8 ng umaga, kinabukasan, binuksan ang opisina ng county recorder. Si Atyrda Maria Santos ang unang pumasok sa pinto. Ibinigay niya ang trust documents at isinampa ang legal notice laban sa ari-arian ng kubo. Tapos, mula sa sandaling iyon, sinumang susuri sa titulo ay makikita ang totoo. Pag-aari ng trust ang kubo at ako ang benepisyaryo. Sa Oath 14, tumawag si Maria. Tapos na, sabi niya, tahimik akong nakaupo sa mesa ng kusina na kumakain ng cereal. Bumaba ang tatay at Miguel na nakadamit pang negosyo. Babalik kami sa tanghalian, sabi ng tatay habang kinukuha ang susi. Tumingin ako ng kalmado. Good luck. Sa 9:05 ng umaga, ibinigay ni Miguel ang quick claim deed sa clerk. Tinaypin ng clerk ang property number sa computer. Pagkatapos ay huminto. Hindi ko maitatala ang dokumentong ito, sabi niya. Kumurap si Miguel. Ano? Pag-aari ng Santos Family Irrevocable Trust, ang ari-arian. 6 na taon na. Umusad ang tatay. Imposible iyon. Malinaw ang title records, sagot ng clerk. Pagkatapos ay idinagdag ang huling suntok. May legal notice ding isinampa ngayong umaga. Namutla ang mukha ni Miguel. Dahan-dahang humarap ang tatay sa kanya. Sabi mo simple ito, hindi ko alam ang tungkol sa trust. Real estate agent ka. Sigaw ng tatay. Paano mo hindi sinuri? Tahimik na nakaupo si Maria sa waiting area na pinapanood ang lahat.
Walang sinabi. Hindi kailangan. Sa 9:22, tumawag ang tatay. Ano ang ginawa mo? Hingi niya. Tinanggap ko ang iniwan ni na lola at lolo. Nagpunta ka sa likod namin kasama ang abogado. Tatay, sabi ko ng malumanay. 6 na taon nang kasama ang abogado. Hindi ka lang nagtanong. Mabigat na katahimikan sa linya. Ari-arian ito ng mga magulang ko, bulong niya. At ako ang pinili nilang protektahan ito. Isa pang mahabang katahimikan. Hindi dahil hindi ka nila minahal, sabi ko ng maingat. Dahil hindi nila pinagkakatiwalaan sa iyo ito. Ibinitin ng tatay. Ilang minuto ang lumipas, tumawag ang Ridgeline Development. Frustrated ang abogado nila. May signed contract kami mula kay Miguel Santos. Hindi niya pag-aari ang ari-arian, sagot ko. May pause. Pagkatapos ay tahimik na nagtanong ang abogado. Ibebenta ba ang kubo? Hindi. Nang hapon ding iyon, may mas masamang balita si Maria. Mukhang peke ang notary stamp sa papeles ni Miguel, sabi niya. Bumagsak ang tiyan ko. Illegal iyon, di ba? Oo, hindi lang sinubukan ng tiyo na nakawin ng kubo. Nakagawa siya ng krimen. Umuwi ang tatay bandang 2 ng hapon na pagod. Halatang umiyak ang nanay, umupo ang tatay sa kabila ng mesa. Hinahabol ako ng bangko sa 180,000, inamin niya ng tahimik. Wala na ang tindahan, dapat ililigtas kami ng kubo. Pasensya sa negosyo, sabi ko ng tapat. Pero hindi kailanman sa iyo ang kubo para ibenta. Umusad ang nanay. Hindi malinaw ang isip ng lolo't lola malapit sa dulo. 6 na taon bago sila namatay ay nilikha ang trust, sagot ko. Pinalo ng tatay ang mesa. Iko-contest ko ang trust. Pagkatapos ay dumating ang boses ni Maria sa speaker ng telepono. Tinawagan ko na siya. Ginoong Santos, sabi niya ng kalmado. Mas magastos ang labanan ng trust kaysa sa ari-arian mismo. Airtight ang trust. Tinitigan ako ng tatay at sa unang pagkakataon sa buhay ko may iba akong nakita sa mata niya. Hindi galit, pagkatalo. 2 oras ang lumipas, tumawag si Miguel sa bahay. Nagsampa ng demanda ang Ridgeline laban sa kanya para sa pinsala. Nanginginig ang boses, inaakusahan nila ako ng pandaraya. Malamig ang sagot ng tatay. Nakagawa ka ba ng pandaraya? Akala ko pag-aari namin. Real estate agent ka, Miguel. Hindi mo sinuri, katahimikan. Pagkatapos ay inamin ni Miguel ang kakilakilabot. May nahanap akong notary stamp. Malalim ang hinga ng tatay. At iyon ay forgery. Bulong ni Miguel. Kailangan ko ng abogado. Ako rin. Sagot ng tatay bago ibitin. Sa mga sumunod na linggo, gumuho ang lahat. Nagsampa ang Ridgeline laban kay Miguel. Nagbukas ang bayan ng investigasyon sa pekeng notary stamp. Nasuspinde ang lisensya ni Miguel sa real estate. Nagsimulang mag-usap ang mga tao sa bayan, hindi dahil nagkalat ako ng chismis, dahil pampubliko ang court records. Nalaman ng lahat ang kwento. Sinubukan ng mga anak ni Hernando Santos na ibenta ang kubo. Pinigilan sila ng apo. May nagsabing matapang ako. May nagsabing malamig. Hindi ako nakipagtalo sa alinman. Isang hapon, tumawag si Miguel. Pakiusap, nanalangin siya. Pakiusap sa abogado mo na alisin ang legal notice. Baka maayos ko pa ito. Mananatili ang notice, sabi ko. Mapapahiya sa iyo ang lolo't lola. Tumingin ako sa framed photo ni lolo sa mesa. Ang lolo't lola ang dahilan kung bakit may trust. Sagot ko ng tahimik. Sila ang pumili nito. Ibinitin niya. Huminto ang tatay sa paglaban. Ibenta niya ang building supply store ng lugi at nakipag-ayos ng payment plan sa bangko. Bumalik sa trabaho ang nanay sa botika. Nanatili ang bahay, bahagya, sa loob ng 2 linggo. Halos hindi kami nag-usap ng tatay. Mabigat ang katahimikan sa bahay. Isang gabi, tumawag si Kayla mula sa bahay ng kaibigan. Hindi ko naiintindihan ang lahat, sabi niya ng malumanay. Pero pasensya sa nasaktan nila sa iyo. Sumikip ang lalamunan. Salamat, Kayla. Sa huling bahagi ng Abril, bumalik ako sa kubo. Namumulaklak ang mga puno sa tabi ng lawa. Binuksan ko ang pinto gamit ang susi na ibinigay ni Lolo taon ang nakalipas. Pareho ang amoy ng kubo. Pino, lumang aklat, araw-araw na mainit na kahoy. Dahan-dahan akong naglakad sa bawat silid. Ang mesa ng kusina na gawa ni Lolo. Ang makukulay na bookshelf ni Lola. Ang beranda kung saan kami nanonood ng paglubog ng araw.
Pagkatapos ay may nahanap akong isa pang sobre sa drawer ng mesa. Nakasulat ang pangalan ko sa harap sa sulat kamay ni Lolo. Sa loob ay liham. Isinulat niya na mahal niya ang mga anak, pero hindi nila naintindihan ang pagkakaiba ng may halaga at mahalaga. Pagkatapos ay ang linya na sumira sa akin. Pinili kita dahil nagtanong ka kung kailangan bang ayusin ang bubong bago ka nagtanong kung magkano ang lugar. Sa ibaba, isinulat niya, alagaan mo ito. Una ka nitong inalagaan. Matagal akong nakaupo sa beranda pagkatapos basahin niyon. Isang linggo ang lumipas, tumawag ulit si Maria. Maaari nang alisin ang legal notice, sabi niya. Lubos nang ligtas ang titulo. At si Miguel, nakipag-ayos siya sa Ridgeline sa pamamagitan ng personal loan. Patay na ang deal. Pagkatapos ay idinagdag niya, isa pa, may hiwalay ding college fund ang lolo't lola para sa iyo. Nang linggong iyon, nag-enroll ako sa San Isidro Community College, Environmental Science, minor sa Forestry. 20 minuto lang ang layo ng Kubo. Sa unang pagkakataon, isinulat ko ang address ng Kubo sa ilalim ng home address. At sa wakas ay totoo ang pakiramdam. Ilang araw ang lumipas, hiniling ko sa nanay at tatay na makipagkita sa coffee shop. Neutral na lupa, hindi ang bahay, hindi ang kubo, tahimik na lugar. Kinakabahan sila nang dumating. Pagkaupo namin, ako ang unang nagsalita. Mahal ko kayong dalawa, sabi ko ng tahimik. Pero hindi ibebenta ang kubo. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Binuksan ng nanay ang bibig para makipagtalo. Dahan-dahang pinigilan ko. Pinagbantaan ninyo akong paalisin. Hinanap ninyo ang bag ko. Sinubukan ninyong pilitin ako na ibigay ang ipinagkatiwala ni Lola. Tinitigan ng tatay ang kape. Sa wakas, bulong niya. Hindi ko alam kung paano aayusin ito. Hindi mo kailangang ayusin ngayon, sabi ko. Pagkatapos ay tumayo. Tatawag ako sa linggo. Hindi ito kapatawaran, pero simula. Isang linggo sa Mayo, dumating si Kayla sa kubo na may dalang pizza. Umupo kami sa beranda na pinapanood ang lawa. Wala akong alam sa anuman, sabi niya ng tahimik. Alam ko. Bahagi ba ako ng problema? Tumingin ako sa nakababatang kapatid. Hindi siya nagtanong nito. Bata ka noon, Kayla. Pareho tayo. Tumingin siya sa tubig. Maganda rito. Laging sinasabi ni Lola iyon tuwing umupo siya sa berandang ito. Malumanay nang ngumiti si Kayla. Pwede ba akong bumalik minsan? Anytime. Ginugol namin ang hapon sa pag-uusap tungkol sa eskwela, ang dock at ang heron na nakatayo malapit sa baybayin. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, mapayapa ang pakiramdam. Isang umaga sa Hunyo, nakaupo akong mag-isa sa beranda na may tasa ng kape. May ulap sa ibabaw ng lawa ng pinya. Madilim ang mga puno laban sa pagsikat ng araw. Naisip ko ang lahat ng nangyari. Hindi ako nanalo laban sa pamilya. Walang tagumpay sa masaktan ng mga taong dapat na protektahan ka. Pero tinupad ko ang pangako. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakatayo ako sa lugar na tunay na sa akin. Hindi dahil mas matindi akong lumaban. Dahil may 2 taong sapat na nagmahal sa akin para maghanda para sa hinaharap bago pa man ko makita ang bagyo. Hindi mapigilan ng lolo't lola ang tatay na maging desperado. Hindi nila mapigilan si Miguel sa paghahabol ng pera, pero masisiguro nila na may matatag na lupa sa ilalim ng paa ko. Tumingin ako sa lawa na naging asul sa liwanag ng umaga. Tama si Lolo. May pagkakaiba ang may halaga at mahalaga. At taon-taon na nakatuon ang pamilya ko sa mali. Kung nakikinig ka dito at pakiramdam mo walang nagpoprotekta sa iyo, tandaan mo. Minsan ang mga taong nagmamahal sa iyo ay tahimik na naghahanda. Minsan nagtatayo sila ng silungan bago dumating ang bagyo. At minsan ang kailangan mo lang ay tuparin ang pangako na ipinagkatiwala nila sa iyo. Iyon ang kwento ko. Kung may naramdaman ka, ibahagi sa taong kailangang marinig. At kung hindi ka pa nakasubscribe, gusto kong makita ka sa susunod na kwento.